Magandang umaga mga kapuso. Kumustahin po natin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Makapanam natin live ngayong umaga si Ginoong Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Good morning, Sir Chris. Magandang umaga, Andiot, sa lahat po nating mga taga-subaybay. Sir Chris, nasa na po yung binabantayan nating low pressure area sa loob ng Philippine Air Responsibility? Andiyo, kanina madaling araw nga, no, mga alas 4, ay ang low pressure tinatayang nasa layong 835 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. At bagamat malit ang tsansa nito maging bagyo within the next 24 to 48 hours, ay patuloy tayo nagbo-monitor sapagkat in some ways, itong low pressure area na ito at isang napakalayong low pressure sa labas ng PAR ay patuloy na nag-influensya ng habagat na siya namang immediately nakaka-apekto nga sa ilang bahagi ng ating bansa. Particular na sa mga lalawigan na nasa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Sir Chris, bukod po dito sa low pressure area na binabantayan natin, may iba ba na minomonitor? Napapasok? Well, dito sa loob ng PAR, Anjo, itong low pressure area na lamang ito yung weather system, no, bukod nga doon sa habagat na nakaka-apekto sa western section ng ating bansa. Sa labas ng ating PAR, may makikita tayong cloud clusters pero napakalayo nito at wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. But we're not ruling out the possibility na itong low pressure dito sa may bandang silangang bahagi ng southern part ng Japan ay maka-impluwensya sa magiging movement nitong low pressure area naman na nasa loob ng ating PAR. Kaya continuous monitoring tayo dito sa Pag-asa regarding these different weather systems. Sir Chris, ito po, tanong ko rin po, no, at lang mga kapuso natin. May estimation na po ba tayo kung ilang bagyo ang mamumuo ngayong buwan ng Agosto? Well, inaasahan natin, no, 2 hanggang sa 3 bagyo po ngayong buwan ng Agosto. At usually, yung second half of every year, para sa kaalaman nating mga kababayan, ay yun talaga yung peak season ng tropical cyclone activity dito sa ating bansa. Kaya ang payo po natin, lalong-lalo kapag ganito may mga binabantayan tayong weather system, sa mga kababayan natin ay patuloy na mag-monitor sa updates ng Pag-asa sa pamamagitan po natin public weather forecast o sa pamamagitan ng mga weather advisory na pinapalabas po natin. Last question, Sir Chris. Ano-ano pong weather system sa magpapaulan sa atin dito sa ating bansa ngayong araw? Well, inaasahan po natin, no? Yun nga, bukod sa inaasahan natin, posibleng magkabagyo na either tumawid or lumagi lang dito sa mga karagatan sa paligid natin. Yung habagat patuloy na magdudulot din ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. And we're not ruling out yung mga localized thunderstorm, low pressures na pwedeng makapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. So there will be a variety or many weather systems that we are expecting to affect the country during the second half of this year po. Sa last quarter naman, posible namang umiral na yung Amihan or yung Northeast Monsoon. Magandang umaga at maraming salamat po, Sir Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang umaga rin po sa kanila. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.